Pag-usapan po natin dito ang paksang extrajudicial killing o salvage ng mga suspetsadong kriminal na di umano ay ginagawang pulisiya ng ibang liderato para daw masugpo ang kriminalidad. Ang problema dyan pag ginawa ng pulisiya ang extrajudicial killing, tuwing ikaw ay papatay ng isang suspetsado, gumagawa ka naman ng isang mamamatay tao. Pagkatapos sasabihan mo yung mamamatay tao na pumatay na naman ng isa pa, meron man ng double murderer. Pag sinabi mo sa kanyang pumatay ng pumatay, meron na tayong serial killer sa ating paligid. Ito po, isipin nyo kung kailangan mong pumatay ng 1,000 kriminal, ibig sabihin po niyan ay gagawa ka na ng army ng mga mamamatay tao para ubusin yung 1,000 kriminal na yan. Paano kung hindi na uso ang extrajudicial killing? Ano ang gagawin itong army na ito ng mamamatay tao? Magiging hard killer na lang ba sila ng mga tiwali na mayroong pera pambayad para patayin ang mga kaaway nila? Yung mga shortcut na yan mukhang maganda lang dahil parang nagagawa ang mga bagay-bagay ng mas mabilis. Ang problema dito sa shortcut ay lagi itong may kaakibat na panganib. Nariyan yung panganib na gagawa ka ng bago at mas malaking kriminal. Andyan yung panganib na ang pinatay mo ay maling suspect. Andyan yung panganib na ang pinatay mo ay inosente pala. Nakakatakot dahil itong mga panganib na ito ay tila sinasawalang bahala lang. Madalas ko nga pong tinatanong, ano bang bansa ang gumawa ng extrajudicial killing para mawala ang mga kriminal tapos umasenso? 30 taon ko na yan tinatanong bilang mamamahayag hanggang ngayon wala pa akong nakukuhang sagot kung ano bang bansa ang umasenso dahil sa salvaging. Ang Japan at Singapore, umasenso yan dahil sa pagsusumikap at disiplina pero hindi sa pagsasalvage. Ang China, Taiwan, South Korea, Malaysia naging maunlad pero hindi sila nag-hire ng mga mamamatay tao. Ang ginawa na itong mga bansang ito para umunlad ay binigyan nila ng sapat na hanap buhay ang kanilang mamamayan. Pagkatapos noon, nawala na lang ang mga problema nila at kasama sa nawala ang mga kriminal. Sa Davao City, natural lang na ang ibang sektor ay mga mayanig sa biglang pagdami ng mga namamatay sa mga police operations. Base po sa talaan, hindi bababa ng 7 drug suspect ang namatay sa loob ng 48 oras mula nang nagpanta si Mayor Baste Duterte noong March 22, 2024 na dapat magsialis na mga drug personality sa Davao City o humarap sila sa kamatayan. Bilang tugon dito, ang National Police Chief ni Presidente Marcos, si General Benjamin Acorda Jr., ay nag-utos na i-relieve ang 8 pulis ng Davao na nakilahok sa madugong anti-drug operations. Ang 8 pulis na sangkot ay dinisarmahan at isinailalim sa investigasyon. Samantala, ang Commission on Human Rights o CHR nakisali na din at ang sabi nila ay gagawa sila ng sarili nilang investigasyon. Bilang depensa, ang sinabi ng mga sangkot na pulis ay itong mga suspect daw ay lumaban sa kanila at meron pa nga daw silang na-recover ng mga baril galing sa mga suspect. Pero hindi naman po masisisi ng mga sangkot na pulis kung may mga nagdududa kung may foul play o wala sa pagkamatay ng mga drug suspects. Mantakin nyo nga naman, merong 7 namatay sa loob lamang ng 48 oras magmula sa pagbabanta ni Mayor Duterte na i-revive daw niya ang drug war. Hindi ba sobra namang coincidence yun?